Hello, hello. We back. We back. Agad-agad. Um, but yeah, welcome back to Almost Grown, um, where where all of us here are confused and we ask dumb questions and try to make sense out of it. So yeah, welcome back. Holy. Um, Gusto ko lang bigyan ng justice yung title ng podcast. Actually, working title pa lang siya, pero I actually plan on sticking with it. I kind of like it, has a certain ring to it. Um, and it kind of hits home in the sense that well, to me at least, and maybe also for a lot of people my age, we are 30 freaking years old. Magta 31 na ako in the next few months and then ah mawawala na tayo sa kalendaryo. Um, Medyo makati lang siya. Alam mo 'yun? Medyo makati lang siya. Like sinasabi ko ito sa mga nakakausap ko about it. It's although sabi nila there's no pressure naman. Alam mo 'yun? Especially ngayon. Ano ibig sabihin nun? Ano especially ngayon? 'Di ba? Like dapat should I be more pressured or should we be more pressured dahil we're sort of kind of running out of time. That's how I feel, at least. Feeling ko I'm a little bit behind, you know? Um or maybe not behind, you know? It's just that parang nakikita ko yung maraming tao that they're doing more, and yet here I am doing dumb shit like this. Um so yeah, m- medyo concerning siya for me, in the sense na parang should I still be doing stuff like this, or should I already be acting a certain way, especially that I'm already at an age where a lot of people thinks that you should have life figured out. um pero 'di ba sabi din naman nila, life begins at 40. So meron ba akong 10 years? Meron ba tayong 10 years? Um, so yeah, medyo ano lang talaga. Medyo, ano mo yun, pag hindi ko naman naiisip na 30 na ako, feeling ko hindi naman ako 30. Or actually, hindi. Feeling ko kasi tanda na ako eh. Kasi, um, laging masakit likod ko, masakit kasu-kasuan ko, and mas madalas na din ako magkasakit. Although, after many, many years of people telling me na magpa-flu vaccine ako, I finally did it. Siguro yun ang milestone ko for 2025. Nagpa-flu vaccine ako. Um, Alam mo yun, yung normal na flu vaccine. Kasi pag nagkakasakit ako, medyo malala eh. Yung tipong um, 10 business days bago ako gumaling. And obviously, sobrang naapektuhan yung maraming bagay pag nagkakasakit ako. Eh, alam mo yun, um, hindi ka naman pwedeng mawala ng ganong katagal just because, alam mo yun, isa pa yun sa mga kailangan mo isipin pag ganitong edad ka na eh. Like, medyo marami ka ng responsibilidad. Although, ang responsibilidad ko lang naman ay to show up at work. We don't have kids. We're not married. So, I don't know. Can I tell that that's a good thing? Or are we gonna get shit? Am I gonna get shit for that? Um,
But marami naman tayo. So, on behalf of everyone that doesn't have kids or isn't married, I feel for you. Um, is this a? I'm not entirely sure if yours was a choice, but mine is a combination of a lot of things. It is a choice. Um, Bata pa lang ako. Um, yung kids at least hmm, medyo ano siya, nanggaling sa trauma. Pero marriage wala naman. Like I'm fortunate enough to have beautiful parents that love each other. I think. Um, and I'm very happy about that. And hindi naman ako dito para magyabang. Sorry, hindi ko sinasabi 'yun kasi alam ko marami diyan na maraming uh, broken family. But yeah, I just, show ko to eh. Let me appreciate the things that I want to appreciate, please. But yeah, so, yun, wala namang trauma sa kids, pero like, it's a choice. Also, sa totoo lang, it was deeply embedded in me when when I was younger na, kasi yung parents ko, na binuo ako, 18 years old sila, and then 19 years old si Ermat nung pinanganak ako. So, na-witness natin yung struggle, na-witness ko yung parang, alam mo yun, yung hirap ng buhay, tas apat pa kami magkakapatid. So like, um, uh, inintindi ko naman yung advice na wag mag mag mag-baby ng maaga. Kaso lang ang nangyari, kakaisip ko, kakaintindi ko noon nung advice na yon. Nadala ko na siya buong buhay ko. So like all throughout my life, I'm scared to have kids. Like consciously kong um pine-prevent yung sarili ko na magkaanak. Um, Hindi na tayo bata dito. Ah, hindi naman ako nag-abstinence. Sinasabi ko lang, alam mo yun, may specific measures talaga akong ginagawa para hindi tayo ah, conceive ng bata na unplanned, you know? So, um, and so to me, na ganitong edad na parang ine-expect ng maraming tao na, you should have kids by this age or you should be married by this age. Um, to some extent, medyo napapaisip na tuloy ako. Hala, nasobrahan ba ako ano mo yun? Kakaiwas. Alam mo, kaka-guard sa sarili ko na gustuhin yon. So, now, ayoko na. Like, alam mo yun, parang ayoko na tuloy. Wala akong sinisisi, okay? This is no one's fault. Pero, sinasabi ko lang, ayoko na. And I'm okay with it. Hindi ko siya, well, right, ngayon, hindi ko na siya like pipigilan. I mean, if it happens, it happens. Unlike before, like, frantic talaga ako kapag, alam mo, isang linggo lang. Pero ngayon, mas open na ako dun sa idea um, na magkaroon ng anak. Pero hindi ko pa rin siya constantly like or like consciously gagawin. Alam mo 'yon? Hindi na lang ako mas-stress about it if it happens. But yeah, but if it doesn't happen, I'll be as happy as I guess how
I am right now. Um, Kumbaga hindi siya whole in my heart kapag hindi ako nagkaroon ng anak. Which might sound something else to some other people. I understand that there are a lot of people that are trying to conceive a child, and they're struggling about it. I personally know um, someone that uh, might have trouble conceiving a child sometime in the future. My heart goes out to you. Um, I'm 100% sure that you're gonna make it. You guys are going to uh, birth a child in this world, and I'll be the very 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 cool but bad influence uncle. But yeah. So, um, is that childish though? Naisipin na ayoko magkaanak. Para kasing nakakarinig ako ng judgment sa ibang tao na, ba't ayaw mo magkaanak? Alam mo yun? Mga napapanood din natin sa TV, sinasabi, like, it's the greatest pleasure of life, of life, of life, to be nurturing a child. Yung anak nga ng kapatid ko, nabibisit na ako. Kahit na, nanggigigil ako. Sobrang cute, pero nanggigigil din talaga ako sa visit minsan eh. Palaki ng palaki, pamaldita ng pamaldita eh. Pero alam mo, may ginagawang nababawi yung yung visit mo sa kanya every once in a while. Basta may mga hirit na kung saan niya natututunan. Yeah. So, alam mo yun. Um, and also marriage. Like, that one thing, I'm gonna be very, I mean, walang magbabago sa akin kung ikasal ako o hindi. It's not a, it's not something na was ever in my plans. Um, Parang I love going to weddings, you know? Like I legit like it. Like nakakaramdam kasi ako ng ano dun eh, ng overflowing love. Alam mo 'yun? Pag nasa wedding ka, nadadamay ka eh. Na, ah, ah. Not to the point na winiwish ko na sana ako din yung nandun. Pero alam mo yung may may physical evidence ka and present ka dun na nakikita mo merong love na nag-overflow. Alam mo yun? Um, parang, parang ang analogy ko dun ay merong sobrang love na nag-overflow sa'yo na kaya mo siyang i-share sa isa pang tao. Eh siya din nag-overflow yung love for you. And then kinasal kayo and then lahat ng tao sa kasal. Ano mo yun? Nakaka-aanggian ng love. Which is an amazing experience for me. So, sa mga kaibigan ko nung college, na ini-invite ako sa mga kasal nila. Shout out to all y'all. I appreciate you. Invite nyo ako ulit pag nag-crop out yung current marriage nyo. I will cry again, for sure. And yeah, but that's just not for me. Like, I wanna be invited to weddings, but ayoko maging taya. Ah, ayoko maging taya. Ah, nahahassle lang ako sa ganap niya. Okay, so but let's say there will come a time na ikakasal talaga ako. Siguro kahit na sobrang dami ko pang pera, hindi ko, alam mo yun, kung maiiwasan ko yung ganong mga ceremony, iiwasan ko, sa totoo lang. Okay. Pero hindi natin masasabi. Kasi paano kung gusto nga ng magiging partner ko ng bongga? Eh di, wala naman tayo magagawa doon. Susunod lang naman tayo. Um,
And yung sabi nga nung isa kong friend na ikakasal soon, sabi nila, hindi ka pala pwedeng patay na bata, kahit na hindi ka pala pwedeng sumunod lang sa partner mo kung anong gusto niya. Yung pa isa kang iniisip eh. Pwede bang pag magpapakasal na tayo, ayusin mo lang. Pupunta ako doon, anong oras yung kasal? Alas 3? O pupunta ako doon ng alas 3, naka-suit and tie, ready, prepared to say I do. Tapos, tapos sabi nila, hindi pala pwede yun. Parang, as much as you want to give the best wedding to your partner, kung hindi ka tutulong in however way possible, wala kang silbi, basically. Kahit na ikaw pa nagbayad na lalaki, ikaw pa nagbayad lahat, still not enough. Like, obviously, yung partner mo, sabi nila, parang sabi ng babae, parang, I also want you to enjoy our day. It's not just the bride's day. It's also the groom's day. But like, 'di ba? Alam mo yung mga napapanood natin. Uh, it's my wedding. Um, it's for the bride. It's for the bride. It's for the bride. Medyo nagbago yung pananaw ko when I heard them uh, talk about it, that it's just not for the bride. It's also for the groom. It's also actually 50-50, you know. Um, so yeah, fun times. And that got me thinking na parang lalong ayoko na. Kunyari lang, ako na nga nagbayad eh. Kunyari lang hindi ko sinasabi eh. Kunyari lang, extremes lang tayo. Ako na nga nagbayad eh. Ano mo yun? Bakit? Bakit ako? Basta pupunta ako. Basta darating ako ng alas 3. Maglalakad tayo sa aisle. Tapos mag-I do ako. I-expect mo ako dun. Siguradong nandun ako. Tapos kakain tayo. Tapos uuwi. Ganon. Parang ayoko lang kasing, alam mo yun, medyo contradicting to sasabihin ko, pero like, ayoko sa spotlight. Pero alam mo, nandito ako ngayon. Nagpapapansin sa maraming tao. Pero like, in mga malalaking setting na ganun, parang nawiwirdohan kasi ako. Um, but yeah, um, yun, ano yun, yun yung mga dumb shit na iniisip ko eh, recently. Na, again, what's puzzling me at this age is a lot of people are expecting you to be together. Alam mo yun? To have your shit together. Wala akong ginagawa sa buhay ko. Sa totoo lang. Like, um, ano ba? Paggising ko ng umaga, kasi ang shift ko sa work natatapos at around 8. Pagising ko ng tutulog ako up until, I don't know. Wala din ako sleeping schedule. Matutulog lang ako kapag inantok or minsan nga hindi pa. But say, it's a very good day. Nakatulog ako up until like 12. Swerte na yun, 12. Tapos magji-gym ako like for 2 hours. In total, mga 3 hours kasi yung biyahe is about an hour back and forth. I know that sounds a lot. Pero therapy ko din kasi yung pagdadrive from bahay to the gym. Sa Nuvali yung gym. May mas malapit pero wala kasing signal. So, hindi naman ako psychopath para mag-gym ng walang music. So, alam mo yun, it's my way of um, chilling for myself. So the drive uh, is okay kahit na medyo malayo siya. Yun. So like so basically parang mga 3 hours yung tinitake nun sa araw ko. So sabihin na natin mga 12, 3 tapos na ako mag-gym. Makauwi ako mga 3:30 or sabihin mo ng 4 kasi may traffic eh. Tapos meron na lang akong mga ilang oras para sa sarili ko.
kahit na buong araw para sa sarili ko. Pero like, alam mo yun, so mga 4, yan, bahay ka na, kakain, maliligo ka pa, kakain ka pa. And then, start yung shift ko by 9. So, yun lang yung routine ako araw-araw na ginawa ng Diyos. Walang bago. So, I actually live a very boring life. Minsan niro-romanticize ko lang siya on my own. And masaya na ako na nakakapag-post ako ng gym pics almost every day, ganon. Ganon lang nagre-revolve yung buhay ko. Kaya medyo nababahala talaga ako. Putik, yung makikita ka um, sa, in- sa internet, yung mga tao, travel ng travel, or may dalawa ng anak, or alam mo yun, uh, nagpo-put up ng businesses, ganyan. Don't get me wrong. I am very proud and very happy for you. Um, Genuinely very happy for you. Na concerned lang ako sa sarili ko. Kasi, alam mo yun, wala naman akong ginagawa. Kumbaga, unang-una, wala akong karapatang maingit. Ano mo yan? Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa sa buhay ko. So like, it's all my fault. Kumbaga, self-inflicted pain to. So kasi, if I wanted to do things naman, I could say na capable naman ako if I wanted to travel, if I wanted to be uh, someone that collects stamps on my passport. I could. I made a few good decisions last year uh, that allowed me to be able to save up quite a bit of um, money to be able to do certain things that I want. Um, Hindi madami, like just enough to be able to do things. Hindi ko pa rin, I mean, hindi pa rin ako bibili ng Goyard o kaya ng Rolex, ganyan, or ng AP, ng Patek. Hindi ko pa rin kayang bumili nun, or ng Louis Vuitton. I mean, kahit na kaya ko, hindi ako bibili actually ng Louis Vuitton eh. No, it's not for me. Maybe Relo. That's my thing right now. Hindi naman collecting, pero like, alam mo yun, hindi naman ako in pursuit of the next watch. Meron akong mga, siguro magsasampu na yung relo ko. Some of them I bought, some of them are gifts. But yeah. So like, um, pero yun nga kasi wala akong ginagawa. Nakikita ko lang sila. Bawal ba yun? Bawal ba akong mabahala kahit wala akong ginagawa? Kasi weird eh. Na, oh shit. Kasi nakikita, galing, nandun sila. Or nandito sila. Or dalawa na anak nila. Or may business sila. Pero hindi ako, alam mo, hindi ako nababahala ako. Like, concerned ako na hindi ako concerned sa sarili ko. Na, parang, ano naman in such a, okay lang yan. Chill ka lang dyan. Parang lagi, chill ka lang. Chill ka lang dyan. Kaso hanggang kailan? Hanggang kailan siya ganon? Baka dumating din yung time na, totoong too late na. Ganon, wala na akong nagawa sa buhay ko, kaka-chill ka lang dyan. Chill ka lang dyan. Minsan nga iniisip ko um, justified ba na itry ko talagang mag-travel? Hindi hindi ko kasi, feel ko kasi mabibisit lang ako pag nag-travel ako. Sobrang tamad ko kasi, talaga, sa totoo lang. Yung last trip nga namin, hindi ako nag-book, binook lang ako nung, alam mo yun, nag-show up na lang ako sa airport. Diba? Basta dumating ka ng 3:00 ng madaling araw, dito, aalis tayo. Hindi ako nag-book, nagbayad lang ako. Alam mo yun, even the act of deciding to book a flight, downloading Cebu Pack, or whatever else, it feels like a chore to me. So, I know.
Alam mo yun? Feeling ko, I'm sure hindi lang ako yung ganito. So, kung ako lang yung ganito, okay. Ano magagawa natin? Uh, but yeah, um, ano pa ba? Ano pa bang ina-expect sa atin ng society as a 30-year-old or someone in the bracket? Yun yung yung mga big things no? Kids, marriage, dapat may bahay ka ng sarili. Di ba pwedeng isa-isa lang? Lupa lang muna sa paso. Ganun, sa kuko. Yun ang meron ako. Wala tayong yan. Wala tayong yan. Um, ano pa? Uh, Properties, portfolio. Doon ako natatakot pag nakakarinig ako ng taong may portfolio. Gaano ka together yung buhay mo para may portfolio ka ng mga bagay-bagay. Okay, okay. I'm not shitting on you. This is at ito yung actual na na inggit na parang holy gaano ka gaano ka kagaling magplano, gaano ka kagaling mag-ayos ng finances mo, gaano ka together yung buhay mo para masabi mo sa akin na may crypto portfolio, may stock portfolio is blah 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 blah. Hindi naman tinuro yun sa akin eh. Engineering ako eh. Hindi pa nga natuloy sa profession ko, nag-call center pa nga ako eh. Oh, tapos ngayon nasa influencer marketing ako. Anong portfolio? Anong sasabi mo? Wala akong kilala ng portfolio. To be honest, naririnig ko lang siya sa internet and sa mga series na napapanood ko. Well, yung pinsan ko meron. Nakita ko sa Instagram niya once. May 7-figure portfolio. Taga Canada. Mas bata pa sa akin yun. Ano ba yun? Bakit ba ganito? Ay, naka. Ay, naka. Ay, naka. Ano ba? Sabi ko sa inyo, puro reklamo maririnig niya dito eh. Akala niyo ba, maayos to? Hindi. Hell freaking not. We're going to complain. Wala tayong resolve dito. Ano tawag dito? Trauma bonding. Trauma dumping. Ikaw, trauma bonding. Ayan. Ay, nako. May nakausap ako once. Uh, a few months ago, I think, or years ago. Years ago. Um, or sa work ko ata ito nakausap eh. Tapos, parang wala, nag-usap lang kami kasi nasa meeting kami. So, nag-aantay kami ng mga taong dumating. Ang sabi niya sa akin, parang, tinanong niya ako saan ako nakatira. Sabi ko, I live in the Philippines. Tapos taga ano sila, taga London. Yan, taga London. Taga London, Anyway, naglolo ata siya. Yeah, naglolo siya. Pero, parang kahit na nag-aaral siya mag-law, nag-apply siya sa influencer marketing. Kasi alam niyang, gamer siya eh. So, and at the same time, aware siya sa industry. Kung paano siya nagwo-work, kung anong meron, and how big of an industry influencer marketing is. So, parang, alam mo yun, gusto niya rin ng konting slice. Like a lot of us. Like a lot of us na nandito sa influencer marketing that sort of kind of understands how it works. And sabi niya sa akin, they were sold a lie. Sabi ko, how so? Mas bata to sa akin so, ang tawag sa kanila, Gen Z or Gen X? Gen Z.
parang 24, 25. And ang sabi niya, parang we were sold a lie. Kasi, um, ang sabi sa amin, like, kasi siya parang very traditional naman. Traditional sila. Siya. And parang finalo niya gusto niyang i-follow yung conventional life path. Where, do good in school, um, uh, find a decent stable job, yung, ano mo yun, yung mga normal na profession na kinukuha. Uh, Find a girl, have kids, get married, hopefully live a long and happy life. Tapos ang sabi niya sa akin, yun na nga, nasaan? Kasi I did very good in school. Straight A's. And naglolo ako ngayon. Pero I'm losing hope kasi um, nawawalan na kami ng trabaho. I mean, hindi nawawalan ng kriminal or like ng ng kailangang i-defend sa court or kung ano pa mang ginagawa ng mga abogado. Pero alam mo yun, parang it's not what he imagined. Na parang ang sabi nga oh, mag-anap ka lang ng trabaho, magiging okay na yung buhay mo. Alam mo yun? So basically, parang sinasabi niya we weren't prepared for this kind of life. We were sold a lie at the very beginning. Na akala ko it will be readily, I know it's going to be a challenging journey for me. That I accepted. Pero like, ang hindi ko matanggap is yung scarcity after. Imagine, naglolo ako. Dapat merong readily available jobs for me. Pero dahil wala kasi sobrang daming naglolo or like um alam mo yun, may scarcity ng trabaho for him. And um tignan mo na kaya ako nasa influencer marketing ako, sobrang layo sa profession sa sa inaaral ko ngayon, sa tinatapos ko. So parang he feels cheated by the system na hindi ko naman sabi hindi ko naman piniling mabuhay sa mundo na to, pero uh, bakit hirap ako? Bakit ako binentahan ng kasinungalingan na pag nag-aral ako mabuti, pag ginalingan ko, makukuha ko lahat ng gusto ko sa buhay. So, parang hindi ko siya naiisip before. Alam mo yun, parang I never had that ideology in my life na hindi ko naramdamang I was cheated. Pero like when he laid it out to me like that. Parang oo nga no. Yung 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 American lie na na sinasabi na it's all going to be good basta especially nasa first world country pa siya. Alam mo yun? Kahit ako, nag-expect ako na ang quality of life in living sa first world country is significantly leaps and ways beyond better than how it is here in the Philippines. And para marinig yun sa kanya, maybe it's not so bad, you know? Maybe it's not so bad. Or maybe sinwerte lang din ako na 90s kid tayo na we lived in a generation na medyo hinubog talaga ng panahon na walang internet, walang kahit ano. So alam mo yun, yung perspective natin sa maraming bagay medyo iba din talaga sa generation ngayon. But yeah, I hope he's doing better. I mean, alam mo yun. Medyo, nagigets ko kasi talagang mahirap naman na i-digest yung fact na, alam mo yun, you sabihin na nating 100 ang maximum lifespan ng mga tao, no? Kaso hindi nga talaga 100 eh.
So, sabi mo ng 80. 80. Goods na yun, 80. So, kung maglolo ka, ha? Oh, 21 ka graduate ng uni. Tas another, I don't know, 4 years sa law school. Tapos, um, boards. So, sabi mo ng 20, oh, so 26, 26. Kung 5 years kasama na board exam. So like, paano kung hindi ka pa nag-bar exam na right after law school? So, but let's say, yun na. So, 25 years old ka na kasi 4 years ata. So, yeah, I don't know. Sabi natin 4 years. Um, ano na, 25 ka na, sisimula ka pa lang maghanap ng work. Tapos, hindi ko alam kung anong ang salary range ng mga entry level na abogado. Pero I'm sure, at least sa Pilipinas, hindi rin malaki. Pero sabihin na nating, sinuwerte ka. Dahil like, magaling ka, top-notcher ka. 50K sahod mo. Ilang taon bago mo mapataas yun? Again, hindi ko alam kung paano nag-work yung alam mo yun, yung appraisal or kung depende sa client or whatever. But yeah, my point here is um 25 na nagsimula yung buhay mo essentially. Tapos if you figure out mo pa yung maraming bagay like kasi babalik ka eh. Kumbaga technically wala ka ng another 5 years after graduation sa college kasi yung 4 more years dedicated ulit sa pag-aaral. So like mawawala ka sa circulation. I have an idea about it kasi yung friend ko na nag-law school, ganun yung nangyari, nawala siya. Like, hindi na siya nawala. Like, alam mo yun, hindi siya present sa mundo namin. Or siguro sa mundo rin niyang pamilya niya. Kasi nga, like, busy siya mag-aral. Like, yun lang yung iniintenda niya majority of the time. Kasi importante yun eh. Hindi siya biro eh. Serious fit yung maging abogado ka. Witness ako sa maraming tao kahit yung jowa ng kapatid ko eh. Ganun din. Like, dumating pa nga sa point na hindi na makatulog sa anxiety dahil worried sa exam, ganyan. So, alam mo yun? So, parang niya i-reintroduce yung sarili niya sa mundo after passing the bar exam. Kasi, dito magsisimula na okay, walang work experience, entry level, pero 25 years old ka na, pero like, technically, first job mo pa lang, ganun. Um, that, I know that that's not the case for a lot of people. Merong mga, during law school, nagtatrabaho na and all that. Pero like, let's just say na ganun nga yung case, na hindi ka nag-focus ka lang, hindi ka nagtrabaho, nag-aral ka lang. And then, nare-introduce mo yung sarili mo sa mundo and first job mo as a lawyer. Alam mo yun, like, ang dami mong ina-navigate na bagay na yung ibang tao, mayroon ng 5 taong experience sa trabaho, ikaw magsisimula ka pa lang. So, naiintindihan ko yung struggle na bakit nga gano'n, bakit nga walang readily available na, bakit, bakit sinabi sa atin na madali lang yung buhay, where in fact, it's a constant struggle, it's a learning process, simula. Like, walang warning, walang kahit ano. Well, may warning, pero like, walang kahit anong like, clearly laid out instructions on how we can navigate through life. So, yeah. It's understandable yung pain na nararamdaman niya. That's what I'm trying to say. And and it's the same for us na nandito sa edad na to. Sana din maintindihan na we don't have life figured out. For those that they have their life together,
props. We need to learn from you. But for my people who are as confused as me, ang gagawin natin? Siguro tong podcast na to parang ano ko to, outlet for sure. Yes, for sure outlet to ng mga, pero siguro ano talaga siya, sa futile attempt of adding another thing in my life. Kasi wala na akong maisip na gawin talaga. And eto na, parang eto na yung next best thing na masasabi ko na, okay, may ginagawa naman ako sa buhay ko. Alam mo yun? Para hindi ko lang masabi na ang routine ko ay trabaho, mag-gym, matulog. At the very least, meron tayong isa pa. Dumakdak. Nakakatulong ba to sa, may impact ba to sa mundo? Wala. Wala. May impact ba to sa akin? Meron. Ano? Pagod. Actually, nakaka-anxiety din to As in like, nakaka-anxious din siya kasi syempre, ano na naman. Parang for the longest time, obviously lahat naman tayo, mayroon tayong image na pinoportray sa mga tao. Don't lie. Just shut up. Alam mo yung kahit na hindi mo i-admit, alam kong meron kang image na pinoportray sa social media, sa harap ng maraming tao. And that's okay. Alam mo yun? That's 100% okay. We all do it. We all are guilty of doing it. All I'm saying is, para kasing, is it weird for someone our age to be constantly reinventing ourselves? Kasi oops, sorry yung alarm ko. Alam mo yun, sinabi ko na to kanina, paulit-ulit na nga ako. Parang, dapat iba na yung ginagawa mo at this age. Dapat hindi ka na ganyan. Lagi ko siyang naiisip, lagi siyang makati sa utak ko. Kaya din parang matagal kong pinag-isipan kung itutuloy ko ba. Kahit na nagsiset up na nga ako dito, kahit nabili ko na. Kumbaga kahit hindi na nagme-make sense na hindi ko pa ituloy. Kasi andyan na Nag-effort na ako, binili ko na lahat ng kailangan ko Tapos like nung sineset up ko na siya, alam mo yun yung creep in yung yung thoughts na, ano ba yung pinagagagawa mo na naman? Wala na naman kakwenta-kwenta. Nagtitrip ka na naman. Ba't di mo gamitin sa ibang bagay? Wala nga akong maisip na ibang bagay. Ito nga yung ibang bagay na gusto kong gawin So yeah, yun lang. Kaya sana mag-work. Well, for one, sana maging consistent ako. Alam mo yun? If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. Sanay na tayong mag-fail. Sanay na tayong umulit. Sanay na tayong maghanap na naman ng bagong bagay. Alam mo yun? And no one's stopping us from trying to reinvent ourselves every so often. So, yun yung try nating i-embody ngayon. Like, hindi na tayo makikringihan sa sarili natin. At least we'll try to. We will be very responsible sa mga decisions natin involving this venture na gagawin natin moving forward. We're not going to think about kung anong iisipin ng mga tao.
Yeah, at least I can say that now. I can admit that now. Well, never ko naman naisip kung anong isipin ng ibang tao. That's a lie. That's a freaking lie. But yeah, all I'm saying is this time around we'll try not to give a shit. You know, we'll try. We'll do our best to make things work. If it doesn't, then it doesn't. We're out a few $1,000s, you know. But hindi tayo magsisisi na hindi natin tinry. Yan. Yan. Yan ang unsolicited advice ko for today's video. I-try mo lang. Worst case. May natutunan ka. In my case, meron akong meron akong expensive na camera at mic para sa meeting. Pag hindi ito nag-work. But yeah, I guess that's a good stopping point. We yapped so much for almost an hour na wala naman kayong napala at natutunan. So, yeah. We'll try to make it more streamlined the next episodes. But still, no scripts, no outlines. Wala tayong ganun. Hindi rin tayo mag-edit, hindi tayo magka-cut. Makikita nyo naman yun kung may cut-cut yung video. Pero like, no, we're not gonna do that. That's our whole shtick. We say what we say, we get canceled if we get canceled. All right. Again, this has been your host, Ja. Peace.